Mahigit 2 taon matapos mapatay si Hind Rajab, 5 taong gulang, sa lungsod ng Gaza, inanunsyo ng IDF na magsasagawa sila ng kriminal na investigasyon tungkol sa insidente. Ayon sa militar, nagpaputok ang mga sundalo sa isang sasakyan na papalapit sa kanila na nagresulta sa pagkamatay ng 5 miyembro ng pamilya Hamada. Nakaligtas muna sina Hind at ang kanyang pinsan at ilang oras silang nakipag-usap sa telepono sa mga Palestinong paramedic para iligtas sila. Ang ambulanseng ipinadala ay pinaputukan din. 12 araw ang lumipas na tagpuan ng mga bangkay ni Hind ng kanyang mga kamag-anak at ng 2 manggagawa ng ambulansya mula sa lugar. Sabi ng IDF, susuriin ng investigasyon ang umano'y pagkukulang sa koordinasyon ng galaw ng ambulansya. Wala pa silang inilalabas na karagdagang detalye habang isinasagawa pa ang proseso. Dito pa rin sa studio, kasama ko pa rin si Major General na Reserva na si Eitan Dangot. Kasama rin natin ngayon si I-24 News Senior Correspondent Oren Altman. Eitan, gusto ko magsimula sa iyo dahil dati nang itinanggi ng IDF ang kanilang pagkakasangkot at sinabing makalipas ng ilang buwan, lumabas sa isang paunang investigasyon na ang kanilang mga puwersa ay, ayon sa kanila, wala malapit sa sasakyan ni nasa saklaw ng putok nito. Kaya bakit makalipas ang 2 taon, muling binubuksan ang investigasyong ito? Una sa lahat, hindi ako gaanong familiar tungkol sa kasong ito. Pero ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita nito na ang ebidensya, ang mga detalye sa loob ng tagdang oras. Tandaan din, 2 taon na ang nakalipas, nasa gitna tayo ng labanan noon. Nasa gitna tayo ng digmaan at nangyari lang ito nitong nakaraang buwan. Makikita mo, maaari kang umupo, magtanong at magsiyasat pa, siguro mas partikular. Siyempre gusto namin magkaroon ng ganitong desisyon at inilalagay ko ang aking tiwala sa desisyong ito na buksan ulit ito ng mas maaga. Pero sa ganitong mga pagkakataon, una sa lahat, nasa gitna ka ng digmaan, kaya maaari mangyari ang ganitong sitwasyon. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang bagay ay ipagpatuloy ang investigasyon na ito at ilabas ang katotohanan. At ito ay isang bagay na itinuturo namin sa aming mga sundalo, mga komander, para malaman nila na lahat ng dapat ay sabihin na nating walang tanong na hindi masasagot hanggat hindi namin natatapos ang proseso. Kaya mas mabuting gawin na ito ngayon kaysa dati. At mas mabuting iharap ang ebidensya at ang katotohanan para malaman kung ano ang nangyayari doon. At inirerekomenda kong manatili hanggang sa dulo. Tungkol naman kung maaari pa akong humingi ng 1 minuto, tungkol ito sa mga tanong mo kay Samer tungkol sa sitwasyon sa Gaza at sa lugar. Si Samer ay napakaluhikal at ang mga salita niya ay katanggap-tanggap para sa akin o sa iba, pero hindi ito ang realidad. Kailangan din natin tandaan, noong 2007 ay may halalan. At narinig ko ang parehong mga boses. Nasa napakasensitibong mga pagpupulong ako noon kasama ang mga Palestino. At ano ang naidulot nito sa atin? Noon, dinala nito ang terorismo. Ang Hamas ang namahala sa Gaza. Itinapon palabas ng Gaza ang Fatah. At ito rin ang sinasabi mo ngayon. Mas mabuti ngayon na gawin ito dahan-dahan, hakbang-hakbang. Una sa lahat, maintindihan kung ano ang idineklara o sinabi ni Osama tungkol sa pagdidisarma sa Hamas. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay may proseso. Gagawin pa rin natin ito kung sino man ang kasalukuyang namumuno sa Hamas, si Khalil al-Khaya na nasa tuktok ng pamunuan na dapat ay may kinalaman sa kanyang mga gawain. Noong ikapito ng Oktubre 23, kung sila ba ay nandoon o kung tayo ay magtatayo ng bagong organisasyon. Bago ka magtayo ng isang estruktura, bago mo bigyan ang mga tao ng bagong pamunuan at bagong paraan, magkakaroon pa rin ng parehong mga ideya gaya ng bago ang digmaan, noong panahon ng digmaan at ngayon. At kailangan maging mainat ng Israel tungkol sa mga ganitong bagay na pagpapasyahan. Napakaselang panahon ito sa usapan nito sa Estados Unidos. At may isang bagay na kulang. Ano ba talaga ang hinihingi ni Bibi Netanyahu tungkol sa Gaza para sa hinaharap? Hindi namin ito maintindihan sa Hebreo. Baka nakuha nila ito sa Ingles. Sige, na-appreciate ko ang sinabi mo tungkol sa investigasyong ito dahil ang eleksyon ay nasa hinaharap pa. Pero ang investigasyong ito ay nangyayari na ngayon. Owen, 2 taon na ang lumipas, patuloy pa rin sinusundan ng IDF ang mga pagkakamali mula sa digmaan. Pero nakikinig ba ang pandaigdigang komunidad? Dahil ang partikular na kwentong ito ay nakakuha ng napakaraming atensyong internasyonal. Mayroong pelikula, The Voice of Hind Rajab, na nominate ito para sa isang Oscar. Kahit na may follow-up pa sa investigasyon na ito, magdudulot ba yon ng pagbabago sa pandaigdigang komunidad? Tama, hindi lang pelikula ang meron, Nicole, kundi may buong pundasyon pa ang Hind Rajab Foundation, gaya ng alam natin na hinahabol ang mga sundalong Israeli hanggang sa dulo ng mundo para ayon sa kanila dalhin sila sa hustisya.
Naglabas sila ng press release matapos ang anunsyo ng pagbubukas ng investigasyon. Tingnan mo, Nicole, sa isang banda, inaakala nila ang pinakamasama tungkol sa militar ng Israel. Ako naman, inaakala ko ang pinakamabuti. Tama ba? Bawat posibleng punto ng pagdududa, kinukuha nila at ginagawa nilang pinakamasamang hinala tungkol sa motibo ng militar, sa mga ginagawa nito at sa gusto nitong makamit. Isa akong Israeli at prangkahan, kabaligtaran ang pananaw ko. Inakala ko ang pinakamabuti tungkol sa militar ng bansang ito. Pero igit pa dyan, Nicole, isa sa mga sinasabi nila ay magiging peke lang daw ang investigasyon na ito. Bihira raw magbukas ng investigasyon ng Israel. Hindi raw seryoso ang mga investigasyon. At tungkol dyan, at interesado akong marinig kung anong masasabi ni Ethan tungkol dito. May pag-aatubili sa bansang ito na isa lang sa paglilitis ang mga sundalo at hatulan sila. Malaki ang simpatya para sa mga sundalo na nasa gitna ng labanan. Malaki ang simpatya para sa kanila dahil sa mga bantang kinakaharap nila. Madalas mga kaibigan at kapitbahay natin sila at sa maraming pagkakataon ay nagsisilbi bilang mga reservist. At may tunay na pag-aatubili sa Israel na isa lang sa paglilitis ang mga sundalo at hatulan sila sa ilang mga kaso ayon sa opinyon ng ilan kahit pa ang ebidensya ay nagsasabing iba. Ngayon, gaya ng sinabi mo, Nicole, nasa gitna tayo ng kampanya para sa eleksyon. Tiyak na hindi lalabas ang resulta ng investigasyong ito sa loob ng 2.5 buwan bago ganapin ang eleksyon. Pero may pag-aatubili talaga dito. At sa puntong yon, sa totoo lang, sa palagay ko, may sapat na basehan ang Hind Rajab Foundation. Ethan, gusto mo bang magbigay ng maikling pahayag tungkol sa posibilidad na ilitisin ng ilang sundalong Israeli dahil sa mga pagkakamaling nangyayari sa labanan? Una sa lahat, kapag nagpapadala ka ng sundalo sa labanan, kailangan mong ibigay sa kanya ang lahat ng suporta at pagkalinga ng bansa dahil kailangan siyang suportahan dahil ibibigay niya ang kanyang buhay para ipagtanggol ang kanyang bansa. At ito ang isa sa mga pangunahing bagay na ako bilang isang commander kasama ang aking mga sundalo ay ginagawa at sana ay magpatuloy pa sa mga susunod na henerasyon. Dapat malaman ng sundalo na nasa likod niya tayo. Pero sa totoo lang, may mga malinaw na bagay na tinuturo sa mga sundalo, pagsasanay, pag-aaral at pagkatuto. At ang ganitong uri ng investigasyon ay hindi para litisin ang mga sundalo. Ito ay para tinan ang mga desisyon ng commander sa panahon ng pangyayaring ito. Kung ito ba ay ginawa sa paraang nararapat, sabihin na nating isang desisyon sa lugar na ito. Samantalang sa totoo lang, maaari namang magdesisyon sa ibang paraan. Kung mayroon pa siyang ibang impormasyong panitik, ano ang mga ulat na natanggap niya mula sa field, kung kaya ba niya maghintay o hindi maghintay, at lahat ay dapat kalkulado. Hindi ito madali, pero sa tingin ko, kahit na huli na, ang mahalaga ay titingnan pa rin natin ito, pag-aaralan natin ito. At para sa akin, ang layunin ay hindi para lang maupo tayo sa harap ng TV sa ibang bansa at sabihin na may pinapadala silang tao sa kulungan. Hindi, una sa lahat, para sa atin ito upang mapanatiling malinis ang ating mga kamay, upang sa paraan ng ating pagtuturo sa ating mga sundalo ay manatili tayong makatao sa pagtatanggol at sa pakikitungo sa mga sibilyan o iba pa. Kaya ito ang pangunahing bahagi. At maaaring may mga pagkakamali. Hindi ko talaga alam ang kasong ito, pero dapat sana ay ginawa ito sa ganitong sitwasyon. Dalawang maliit na punto, Nicole. Una sa lahat, tingnan mo, sa isang digmaan na kasing lawa, kasing tagal, kasing tinde, kasing komplikado, at kasing hamon ng labanan sa Gaza, sa tingin ko, lahat tayo ay dapat kilalanin na magkakaroon talaga ng mga pagkakamali at maaaring may mga krimen din. Nasa 10,000 o baka daan-daang libo mga Israeli na naglingkod sa Gaza Strip, maaring may ilan sa kanila na mga kriminal. At sa tingin ko bilang isang lipunan, at hindi ko sinasabi na ang mga particular na taong ito, huwag naman sana ay gumawa ng krimen. Hindi ko sinasabi yon. Pero ang konsepto na maaring may iilan kahit papaano na mga kriminal, mga totoong kriminal, sa mga taong yon na talagang gumawa ng krimen, ay isang bagay na sa tingin ko bilang isang lipunan ay dapat nating tanggapin. At sa practical na antas, at malinaw itong sinabi ng press release ng Hind Rajab Foundation, kaya sila ay medyo nag-aalala tungkol sa mga investigasyong ito mula sa kanilang pananaw. Ay habang mas napapatunayan ng Israel at ng militar ng Israel at ng sistemang hudisyo na sila ay may kakayahan at kompetente sa pagsasagawa ng totoong mga investigasyon, mas nagiging protektado ang Israel at mga Israeli mula sa mga international na korte at international na legal na proseso. Ngayon, ang ICC, tinitingnan muna nila kung ito ay naisagawa sa loob ng bansa pagdating sa pag-uusig ng mga krimen. At dapat kilalanin yon kung ang mga investigasyon at pag-uusig ay naisagawa sa tamang paraan. Mahalaga na nangyayari ang mga ito kahit na 2 taon na ang lumipas gaya ng malinaw na sinabi ni Ethan. At sa huli, si Ethan Dan ay nagkaroon ng isang kawili-wiling pananaw tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari pagdating sa larangan ng labanan at sa mga pagkakamali ng digmaan na patuloy na iniimbestigahan ng Israel. Sa kasamaang palad, kapag magpaputok ka, nagbabago ang lahat. Tiyak, gaya ng patuloy nating nakikita sa lahat ng ating mga larangan ng labanan. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin.